Manindog ta mga igsoon alang sa pagsugod. Father God, salamat kay sa imong favor, salamat kay sa imong kaayo nga imong padangat sa mua ni ining kabuntagon, salamat sa imong presensya. Salamat Father God nga ikaw nakiistorya sa tagsa-tagsa. Salamat nga sa mga paglamdag, sa mga pagpadayag nga imong gipaabot kanamo. Salamat kay Father nga imong gipahinumduman sa imong kaayo sa tagsa-tagsa. Isa na sa imong pagtugot kanamo, nga ma-experiensyahan namo imong presensya nga nagdag kausaban kanamo nining kabuntagon. Father, among gibalik kanimo tanan og pasalamat ug salamat kayo nga naghari ang imong espiritu kabuntagon dis kamahan nga ngalan sa imong anak. Amen. Amen. Magapaglingkod tang tanan as presensya sa langit ng Amahan. Praise God. Na nahinumdum mo tuningon ko sa inyo nga quality life begins at the moment our comfort zone ends. Quality life begins the moment our comfort zone ends. Okay? So, dire, quality life or abundant life. Ang imong gitindugan ron, mo na gitawag na ko comfort zone. Ang imong labangonon diha ron is kining gitawag na to bitaw nga the valley or the gap nga nag-separate nimo bitaw sa quality life or abundant life nga design sa Ginoo nga atong ma-experiensyahan o ang comfort zone nga imong gitindugan ron. So, kung gusto kang mo experience sa gitawag na tong quality life or abundant life nga gi-design sa Ginoo sa atoa, now kining duha kinahanglan ni natong i-embrace. We need to embrace growth and development. Dili ta maka-experience sa gitawag na tong abundant life o quality life nga gi-prepare sa Ginoo o giandam sa Ginoo sa atoa if we will not embrace growth and development. So, kinisang tulo kinahanglan ni natong timan-an mao ni atong kontra dili yawa ngano man. Kung Pentecostal ka, nya religious kay kastanan, ang imong yung pasanginlan mga igsoon nga imong number one kontra panuway gyud. But kung imong tan-awon ang Bible, eksamino nimong Bible gyud closely. Tun-an gyud nimong may Bible gyud. Tun-an na dili tun-an nga mula kay labanan nga denomination kundi tun-an nimong Biblia para ikaw ug ako maka-experience og kausaban. Kausaban ang atong pagtuon sa Biblia dili paglaban sa usa ka pundok. Kay kung mulaban ta sa usa ka pundok, pinaagis pagtuon nato sa Biblia, wala na mo na debate mga igsoon sa mga relihiyon nga nahitabo ron. So dili na mao. Okay? So, kung imong tun-an ng Biblia, tanawon nimong maayo, imong tanawon bitaw mag-reflect ka para sa imong kausaban, then we will start to realize and understand nga ang atong number one kontra is ignorance. Unsa gisultis Bible? Hosea chapter 4 verse 6, my people perish for lack of knowledge. So, ang problema nato diri ron, lack of knowledge or ignorance. So, sa John 8:32 niingon ang Ginoo, niingon Jesus Christ, you shall know the truth and the truth shall set you free. So, kini. Obserbarig maing 32 ha, verse 32. Kita, most Christians, nagtuota nga ang kamatuoran may maghatag na itong kagawasan. Pero dili na ang kamatuoran mo maghatag na itong kagawasan. Ang maghatag na itong kagawasan, it is our knowing of the truth that will set us free, not the truth itself. Okay? Ang imong pag-ila sa kamatuoran mo'y maghatag og kagawasan sa atoang tagsa-tagsa. Sa akoa, sa atoang tanan. Dili ang kamatuoran, ang atong pag-ila sa kamatuoran. So, unsa may opposite sa truth? Lies, ignorance, illusion. Mao na opposite sa truth. Nganong wala man ka maka-breakthrough ani nga area sa imong kinabuhi? Because you don't know the truth. Nganong nakalisod-lisod man ka sa area sa health? Because you don't know the truth. Nganong nakalisod-lisod man ka sa area sa relationship? Because you don't know the truth. Nganong nakalisod-lisod man ka financially? Because you don't know the truth. Then another thing that we need to remember gyud, balik-balikon jud ako ni. Truth is progressive.
Ayaw yung kalimutan na, dili jud na mahitabo mga igsuon nga ang atong pag-ilas kamatuoran one time. So as we progress in our relationship with God, ang ato pong understanding, ato pong knowledge, ato pong wisdom, nag-increase pod. So kung mag-increase na siya, ang state of freedom pod nga naa sa sud nato, mag-increase pod. Ang atong state of freedom nga ma-experience sa gawas, mag-increase pod. Okay? Nakuha ninyo mga igsoon? Di mo na matabang god nga, mag-ampo lang ko na. Mo na gibuhat sa mga religious, mga igsoon nga mga tao, nga imbis magtuon, nag-ampo na lang. Ay, nakuha ko ninyo mga igsoon, balik-balikon kung yun kay daghan kay mga karaang Kristohanon, nga ingnon lang ka, anak lang brad, pray lang, pray. Di na matabang, uy, butang nga tunanan, iampo lang nimo, di na magsilbi. Kay kung mo eskwela ta, unya mag-ampo ra ta, ay di kita kapasar. Ay, nakuha ko ninyo mga igsoon. Kung mo eskwela ta, unya mag-ampo rin kita pirme. Ay sigurado di ko mga igsoon, hagbong yung ka. Unya mo eskwela po ka, unya magsigir po kag tuon, di ka mag-ampo. Wag ya punte padulngan, anak. So, sa kinabuhi, balansi. Kung sa eskwela, balance, diris kinabuhi mga igsoon, balansi po. Kinahanglan, mahibaw ta, nga kining gitawag na tong study of prayer, ang kamatuoran nasto nga, 50-50. 50% study, 50% prayer. So, na kay prayer, nasa kay study. So, sa niaging tuig mga igsoon, daghang ay gitudlong Ginoo sa to ang mga importante kay tanan nga mga prinsipyo para ta mo breakthrough. Daghang inindot kay tanan nga mga prinsipyo gitudlong Ginoo sa to mo breakthrough. Pero a lot of us, pero tingin na itong paningkamot ba? Pero tingin na itong paningkamot, i-apply na nato tanang prinsipyo nga gitudlos Ginoo sa ato anyet. Natingala ta along the way, malas-malas man ta. O mo kabantay ang mga igsoon, gibuhat na nimo, angay nimo buhaton. Gisunod na akong gitudlo ni pastor. Katog yung tanan, gisunod na gyud ako tanang gitudlong pastor. Na malandong pag yung tugayan ni si pastor, ako na malandong ko, nakita gyud ako nga correct ayo. Kung libog ka mga igsoon, kay gimalas-malas ka. Ano man itaw, no? Tinuod gyud siguro ingon nilang malas, no? Di gyud na tinuod mga igsoon ba? Nagi diferensya sa imong relasyon sa Ginoo. Muna karon mga igsoon, sultian ta mo. Kung sa niaging mga tuig, pabor pirmaminting mga anak, karon pabor mo kung ginikanan ron. Alkansing mga anak ron. Ha? Pero di lang po na ito palabian, kaya nagabot sa katapuson, kastiguhon po na itong ginikanan. 5 ni ka-series mga igsoon na, so 5 ka Domingo. Sa 4 ka punto mga igsoon, pabor pirmamintis ginikanan. Pero pag abot sa 5, ato pong mapadlungan ang ginikanan pag-abot sa 5. Balik kong ablis yung Bible. Exodus chapter 20 verse 12. Exodus chapter 20 verse 12. Ato ni i-simplify maayo kay laom na kay tas-anan unya daghang kay mga basic nga mga punto mga igsuon nga wa gyud na to ma-take up ba, which is very important gyud sa ato ang lakaw sa gitawag na to journey sa kinabuhi. O paliw kong abli Exodus 20 verse 12. Paliw kong basa. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Hala, hallelujah. Mangut ko ta sa tong ulo ani mga igsuon. Kay part ni sas na po kasugo. Ikalima ni siya mga igsuon. Paggawas sa mga Israelites, aligri ni kayo. Paggawas sa mga Israelites sa Egypt. Paggawas nila, labang sila Red Sea, padong sila sa kamingawan. Wa sila tudlo igrasya, kaya di pa man to sila makasabot og unsay grasya. Ang gitudlo sa ila, balaod.
Gihatagan silang napo kabalaod mga igsoon. O ang ilima kabalaod, ikalima kabalaod, honor your mother, your father and your mother so that your days may be prolonged in the land the Lord your God gives you. Ikalima. Ano man, katong mga Israelites nga gikan sa Egypt mga igsoon, nalimot na to silang buhi nga Dios, ngano mo ingon kog nalimot na? 400 years ka nagpuyo sa Egypt. Ang culture o ang ways sa mga Egyptians nasunod na nila. Do you think mahinumdum pa sila sa Ginoo nga ilang gialagaran? Pipila na lang, parte na lang yung gamaya. So in other words, pagano na yun ang ilang estado. So pag ang imong state of consciousness nimo or ang imong level nimo is wa gyud kay background yun, ang ihatag sa imuha, ano mo yun balaod, education. So giedukar sila niya ang ikalimang balaod or commandment nga gihatag sa ilaha. Honor your father and your mother so that your days may be prolonged in the land the Lord your God gives you. Okay, paliw ko basa sa New Testament again, Ephesians chapter 6, verse 1 up to 4. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 2, honor thy father and mother, which is the first commandment we promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Verse 4, and if fathers provoke not their children to wrath, but bring them up in the nurture and foundation of the Lord. Children, obey your parents in the Lord. Hallelujah. Kinsa may children diri, isang kamot, pati sa gawas. My God, siya di, pagkakita sa kuwan, isa din siya. Very good siya. Very good kayo. Kinsa pa'y lain? Si Maitig, si Sandra, wa mo isa sila mga kamot sa gawas. Isa mo. Kinsa may children diri? Isa. Paminaw mo sa akong isulti ha, sa akong basahon ha, dili niya ako ang basaron. Children, obey your parents in the Lord. That is, accept their guidance and discipline as His representative, for this is right. For obedience teaches wisdom and self-discipline. Honor, esteem, value as precious your father and your mother, and be respectful to them. This is the first commandment with a promise, so that it may be well with you, and that you may have a long life on the earth. Verse 4. Tiwaso na to verse 4 ha? Agoy. Pabor na po mga bata. Fathers, do not provoke your children to anger. Daghama pong ginikanan. Nga ila pong iduot ang ilang mga anak sa estado bitaw nga mapungot. Di po na mao. Fathers, do not provoke your children to anger. Do not exasperate them to the point of resentment with demands that are trivial or unreasonable or humiliating or abusive, nor by showing favoritism or indifference to any of them, but bring them up tenderly. Bring them up tenderly, pabor sa mga anak, with loving kindness. Di naman tender ang ginikanan. Ano man, natugas badig, gibiramag kalit ang badig, kay pamato na kaspunta. Luoy kayong mga bata, oy, naghigda pa sa banigod, gihuslo kalit ang banig. Nga kana ba mga bata, mga igsoon, nga kuwang-kuwang tuog, sa puton nila. Nagbantay mo ng mga bata bitong kuwang tuog, kanang gagmay pa ba? Sa dagko na, kabantay mo, mapugnan, pero ang kilay nag-abot na. Nga naman, kuwangan magtuog. Inig-imo na tuslukon, agoy kaguliyang. Hallelujah. Muna mo ingon ko, mga ginikanan, pagkatulga sa Diyon ug maayo ang inyong mga anak. Ngano man? Kay kung inyo nang pukaon, dili ka sakto, dili kaabot sa saktos oras, kunya banat-banatan nimo og sugo, ay goy, mga igsoon, di gyud ka makakitag problema sa inyong bahay, gubot kayo. Kay kita gani nga ginikanan, kung kuwangan tagtuog,
Sa puton ganita? Ah, di ba? Hello? Okay. Basic tag maayo ron. Kaya naman, laom na kaya itong mga revelation. Na sa kanindot sa mga prinsipyo, gipadayag sa Ginoo, along the way, natingala ta, daghamang malas-malas. Nga naman, naakay gipang-ani, nga kinahanglan na itong tanaw ng mga Biblia mga isunong, asa ta na nga sipiat dire. Okay? With demands that are trivial or unreasonable or humiliating or abusive. Abusive, dili maayo. Nor by showing favoritism or indifference to any of them. Na, sipiat ang ginikanan. Nga naman, na may mga ginikanan nga ang paborito, ang kinamagwangan, or ang mga manghod. Kunya katong dili nila ganahan, paborito sa bunal. O dili na mao. Hallelujah. Nakuha niyo mga ison, dili na mao. Kaya nga sa kining ginikanan, naigi, pabur-paburan ba? Dili na mao, okay? Dili na mo itong tima ron ha, kung ito subasa. But bring them up tenderly with loving kindness in the discipline and instruction of the Lord. Hallelujah. Now, this morning, mga igsoon, atong i-define unsa ning word honor. Onya, tanaw na to, unsay impact the moment we start to honor our father and mother. Okay? So, sa umaabot ng mga adlaw, karon ang atong first topic ron is what does the Bible mean when it said for us to honor our mother and father? Second topic na to is do honoring our father and mother mean we always have to obey them all the time? Kinahanglan ba yun na to sila tumanon sa tanang panahon? Nindot nino? Kay, nga naman, ang word honor na siya, dili mo po na siya obey na siya, di po na siya honor. Nagpasabot pa na. Nga, the moment we honor our mother and father, do we have to obey them all the time? Sunod Domingo na na. Dili pa na karon. Okay, so, ang ikatulong topic, kinsa atong amahan? Ikaupat, who is our mother? Ikalima, God said, parents, do not provoke your children to anger. Now, niining kabuntagon mga igsoon, tugutan nato ang Holy Spirit nga makiistorya sa tagsa-tagsa. Simple rin yung kayo, allow the Spirit of God to speak to each one of us. Okay? Now, we need to understand that God is invested in our relationship. Na kining Ginoo mga igsoon, nanay siya investment sa tagsa-tagsa na to when we talk about relationship. Nangita ni siya ginansya sa iyang gi-invest diri sa tuang tagsa-tagsa. He wants to be manifested. Take note ha? He wants to be manifested and expressed and seen in the family. Seen, manifested, expressed in the family. Gusto siyang madayag, makitaan, diha sods panimalay. Kinsa gamito niya? Ang mga ginikanan. Niya karon pastor, wa man ako makit ang Dios nga nadayag diha sa ginikanan. Unsa may akong buhaton? Amo na mga pangutana mga igsoon nga kinahanglan atong tubag karong kabuntagon. Okay? So, God is the great power and authority. Mo kalimutan na ha. God is the great power and authority. Pero sa di pa ko mo padayon, balik ko sa pinaka-foundation na to, pinaka-paborito na to nga verse, Genesis 1:26. Unsa katapusan akong gisulti ron? God is the great power and authority. Unsa gisulti ni Jesus Christ, Matthew 28, all power is given unto me in heaven and in earth. Okay. Unsa to atong favorite verse na to? Genesis 1:26, and God said, let us make man in our own image, after our likeness, and let them have dominion. Okay? Dominion, kini. Ay mo kalimot ani ha? Ang synonym sa dominion is influence. Another one, unsay synonym sa dominion? Influence. Another one, management. Another one, responsibility. Ay gyud mo kalimutan na ha? Influence, management, responsibility. Sa atong kinabuhi, niagi ta og state of immaturity. Niabot pod sa atong kinabuhi nga nisud ta sa age of maturity.
sa immature pata, limitado ang atong responsibilidad. Wala gani tay responsibilidad. Ano man, giangkon sa atong ginikanan ang atong responsibilidad. Pero pag abot na to sa state of or age of maturity, misud ta sa estado nga naa na tay responsibilidad. Now, the moment, ayogin mo kalimot aniha, the moment we accept full responsibility sa atong kaugalingon na, when the moment we accept full responsibility sa imong kaugalingon na, you are in control. Once we are in control, next step ana is freedom. Ayaw gyud mo kalimutan na. Before we will experience freedom, control sa ang unang musod. Sa di pagkakasud sa status control mga igsoon, we need to take full responsibilities ng kaugalingon. Balikon ako. Kini. Sa di pa ko mo padayon ha. Unsay gisulti sa Bible, let them have dominion. Authority and power. Gihatag sa Ginoo sa tuwa. Authority and power. Gihatag niya over the birds of the air, langgam sa kahanginan, beast of the field, mananaps ka patagan, fish of the sea. Now, kana siya mga igsoon, naghisgot na siya sa tulo ka realm. Kahanginan, yuta, ug dagat. Now, dili na literal lang. Balikon ako, dili na literal. Ang application na pag moingol nga ning Bible o birds of the air, nagsimbolo na sa atong thought life. Pag moingon gani ang Bible o beast of the field, naghisgot na siya sa imuhang emotional state. Okay? Okay na ha? Paminaw mo kayo. Naghisgot na siya sa atoang emotional state. Untamed, wild, emotional state. Muna mga igsoon, nakahinumdum mo at umiingon ko before nga na ako'y nindot nga definition sa civilization. Civilization is the intelligent management of our emotions. The intelligent way of managing our emotions, that is civilization. If we can manage our emotions, manage means exercise dominion, exercise influence. The moment we take full responsibility to our emotions or the moment we take full control sa atong emotions, we are a civilized person. Nakuha ko niyo mga igsoon? Civilized person ka, ano man, nakamanage man kasi mong emotional state, nakamanage kasi mong thought life. Birds of the air, thought life. Beast of the field, untamed wild emotions. Muna, nga umuadto kag lugar ha, nga uncivilized, taas kayong illiterate rate. Taas kay ba ang mga rate sa mga illiterate ba? Kanang lugar daghang nga nagsumbagay. Aside sa daghang ay sumbagay, patas-anay sa sundang. In other words, padak-anay sa braso. Diha ka makakita og mga tao nga mga isog. Ang pinaka-problema is, ang kondisyon nga grabe kayo is, they are proud nga isog sila. Ano ko ni Wilson? Proud pa gani sila, nga isog sila. Proud gani sila, nga daghan sila napatay. Unya, kana pong lugar nga wala may dukar, taas kayong kaso sa rape, taas ang kaso sa kawat. Ano man, ang tao wala may pagpugong. Di man siya kapugong, di man siya kamaumupugong kung maabot siya sa kalisod. Di po siya kapugong siyang kugaling, makakita siya gwapa. Mao man dyan na akong naobserbaran mga igsoon, kung muadto kag bukid. Lahi ang bukid, lahi sa syudad. Sa bukid, pag naa kay daga ditong gwapa, daghan dyan kay manguyab na. Dili pwede mga migag babae kung dili panguyaban. Daghan sa bukid mga igsoon. Dili pwede nga makakitag babae nga dili panguyaban. Sa syudad, wala naman na tanawon naman na sa mga laki dito. Labyan, amiga, dito ka makakita sa syudad og mga babae laki nga amiga ra sila. Walay problema, di na issue sila. Sa bukid mga igsoon, magkuyog ng ganyan ng babae laki, lahi na ng istorya dito.
Nakuha ko ni Mike. So, dili sa pag-condemn sa taga-bukid, ha? O taga-isla, dili ni sa pag-condemn. Pero sa mga lugar nga, wala kayo maedukar. Nga naman, pag makakitang babae, panguyaban. So, wala nakakakontrol. Imbis, appreciation na to, gi-interpret na yun ni Muglain. I-appreciate na gani ka sa iyang kagwapa. Wa nakakapugong. Banat na yun. O sa laki po, tan-aon lang gani ka, suko na yun. Giron mo na, tangan, tanibay. Itanaw ko ganina. Pikhan na ritso. And we are so proud nga isog ta, pero your real problem is you cannot control your emotion. Oo niyo, Mason, ang imong main problem is wa ka ka-control sa imong emotion. So, karon, gitanaw lang ka, wa ka ka-control sa imong emotion. Nasagiran lang ka gamay, ipatay na nimo. Ano man? Wa ka ka-control. Wa ka ka-manage sa imong emotion nimo. Hello? Beast of the field represents our untamed and wild emotions. Fish of the sea, it represents our thoughts from the deepest part of our carnality. Kana bitaw ang mga panghuna-huna nga hugaw kay mo na mga isda sa kadagatan. Dagat is wicked people, wicked minds. Muna niingon si Paul sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3, 4, 5, and 6, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing every thought to the obedience of the Christ. Sa sood na to. Nakuha niyo mga igsoon? So pag ingon ni Jesus, balik sa kuha, wa pa ta magsugod. Nalang ko'y gibutang gamay pundasyon. Pag ingon ni Jesus, all power is given unto me. So ang naa niya is 100% dominion, 100% control, 100% responsibility, 100% power. Sa atuwa, di naman 100%. Di na all power ang naa sa atuwa. Few power na lang. Nga naman, gihatagan na to ang silingan of power to make us happy. Power to give us money. Karon kaya makatagaing money. If there is no money, no honey. Muna sa mga asawa, mga igsoon. Mga ng asawa, no money, no honey. Ay kung honey ha. Kaya wak ka mo remit sa kuha sa musbilyo. So, gihatag nimo ang power nimo sa hubak. O nang atakiho na kas hubak, hadlok na ka, panik na ka. Ano man? Nagtuo man kang ang hubak, makapatay nimo. Nagtuo man kang ang cancer mo, patay nimo. Nagtuo man kang ang disgrasya, makapatay nimo, makapatay man yon. So, mao na hinungdan ganong ang tao na ikahadlok, daghan kay kagibahinan sa imong gahom. Kutob sa imong gihatag ang gahom, gyud sa pastor, gyud sa man ako paghatag og gahom. Sa imong pagtuo nila nga makapatay sila nimo. Oto balik ta. Gamay na lang yun. The sin is, the temptation is to eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Maunay temptation to eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Ang sala, unsa man ang sala? The belief of two powers. Maunay sala. Sa ato ba, pastor, kung ako makasala, unsa may akong gituan? One power. Pero pastor, di man ako na makita sa gawas. Pastor, daghan magay power sa gawas. Nay power si mayor. Nay power ang barangay kapitan. Ang mga pulis, ang mga tanod. Daghan kay power. Ang naasa kong tapat, pastor, nga tricycle driver, pastor, no? Napoy power. Pati buhang ilok. Worst, pagkasimot ni mo sa bahok kay nga taxi. Gisapot ka. Pagsapot ni mo, unsa may tawag na ko na, wa ni mo ma-manage
sa imong kaugalingon. Naglagot ka sa imong kaugalingon. Ang imong gipahimungtan ang driver nga mahog ilok. Hello? Nakuha ko yung mga ison. This is all about responsibility. Ano man? We will never experience breakthrough not until we take full responsibility sa atong action. Ngano ako maning gisod ron? Ano ha? Wa pa man ta kapadayon diri ha, tanawa. Nganong ako maning giapil ron? The only way for us to cut the tree of negativity. Tree of negativity ha? Kahoy is pagka negatibo is to stop blaming. Ayaw i-blame. Nakuha ko yung mga igsoon. The moment we blame, dili na mao. Ngano man? Para masabtan na itong mining blame ha, sa di pa ko mapadayon, kay related na sa tema this morning, nagbutang lago foundation. The moment we blame, mura kang niadtong merkado, o niadtong ayala. Pagkakita ni mga igsoon sa huka nga sapatos, huka ha, huka. Ang huka nga running shoes, kabo mong tagpila? 9,000, 10,000. Kana mo na, ganahan ako ng konsing. Ano yun? 9,000, 10,000. Ang tao nga wa maidukar, mga igsoon, wa maidukar ha, ano man, kining atong gibuhat diri ron, spiritual, mental, education. We need to be educated. Kaya naman tayo panahon mga eskwela. Kaya nakamtang responsibilidad. Nakuha ko niyo mga igsoon. Ang tao mo wala maedukar mo. Ingon, ginasa, mato sa merkado, mato sa kayala, mato sa... kamahal sa doy. Mahal kayong bugas. Tungod yun yung bongbong. Tungod yun ni bongbong. Si bongbong yun no, wag yun ni siya ayo. Kutob lagi ni sa pasalig. Anak ka, bagulbul kasi mong kugalingon. Pag anto mo nimo, pagkakita mo sapatos nga huka, nga 9,000, 10,000, anak ka, kamahal. So, gi-blame nimo ang naninda. Take note ha, gi-blame nimong naninda, nganong mahal ang iyang baligya. Sayon ra mo kayo nang i-blame nimong naninda. Sayon ra kayo kaysa atubangon nimong kamatuoran. Unsa man kamatuoran, pastor? Kini, balikon ako, mao ni kamatuoran. Ang kamatuoran dili ka ka-afford. Wala sakit man kayo kon. Sakit kayo ba ang kamatuoran? Ang kamatuoran is dili ka ka-afford. Asa man ka kakitag insik? Asa ka kakitag insik og mga Hudiyo, mga igsoon nga nagdag placard sa daan? Mahal ang bugas! Mahal ang bugas! Wala, oy! Wala, oy! Unsa may gibuhat mga insik? They are raising up their buying power. Wala sila mulikramo nga mahal ang bugas. Wala. Ang ilang gibuhat mga ison, giatubang nilang kamatuoran o gipatasan nila ilang buying capacity. Pag adto nimo dito nga mahal kayong huka, instead mo ingon kang mahal, balikon ti ka. Magtigom ko. Paliton ti ka. Balikon ti ka. Na karon. Atong ibalhin sa spiritual. Aligri ni ron, inigbalhin na to spiritual. The moment mo ingon gani kasi mo igsoon, kana siya nakinahanglan gina siya kausapan. Ano mo ingon magana kinahanglan na siya kausapan? Ano, naglisod kay higugma. Nahigugma mo lagi uban na niya. Nganong na may nahigugma niya? Nganong na may nakakuyog niya? Nga ikaw dili. Mo ni diri no? Wala kay capacity to love. Wala kay capacity to forgive. Wala kay capacity to humble down. Nga naman, giduot man nimo si bumbana, kining banahan ni kinahanglan jud ni mag-usab. Kining asawahan ni kinahanglan jud ni mag-usab. Kung sa kwarta pa na, dili ka kapalit. Muna nilikramo ka nga mahal. Ha? Kay wala man kay kwarta nga gitawag na ko gugma. Kay kana ra ba mga tao nga lisod kay higugmaon, maglisod, magsige kag bunot sa imong bulsa na mga igsunog. Gugma. Nya karon kay wa naman kay mabunot.
Boto ang sunod. Nako, ganun mga igsoon. Kini bitaw, grabe kay ba, nakakita ko ba nga, iko, masabta ni nato mga igsoon, no? Kini lang ba, masabta na to, no? Masabta na to ang gipadayag sa Ginoo sa ato last year. Ang punto nga akong gi-share sa inyo last year is, we have to learn to work harder on ourselves than we do with our jobs, than we do with our business, than we do with our ministry. Learn to work harder on yourself. Unsa pasabot ana, trabaho na to ang atong relasyon sa Ginoo, mosabitar ta sa Holy Spirit para ikaw ug ako maka-experience og kausaban, maka-experience og pagpaubos, maka-experience og gugma. Kay kung ang gugma mga igsoon maghari sa atong kasing-kasing, ang pagpaubos ug ang pagpasaylo, dili na to makita ang diferensya sa atong tagsa-tagsa. Ngano man, mura na sa kwarta nga di nimo makitaan ang kamahal. Di mo makita ang kamahal. Ano man? Napuno man kas gugma. Di mo makita ang kamahal kay napuno man kas kwarta. Di mo makita ang diferensya sa imong isig-kaingon kay napuno man kas pasaylo. Di mo makita ang diferensya sa imong isig-kaingon. Di ka maglisod og kuyog kay napuno man kas paubos. Pero ang tao gani nga imong gikuyugan, porting taas sa garbo, unya ikaw porting ka taas sa garbo, adi mo magdugay, magbuwag mo madugay. Kay wa man kay paubos. Ko kunyo mga igsoon. Okay, padayon ta. Napundar nagsakto. Now, God is the great power and authority. In this exercise of authority, He will establish figures. Take note ha. In this exercise of authority, He will establish figures of authority to exercise authority and responsibility. Sud sa pamilya. Sud sa pamilya ha. Okay, now, ako sa gihangyo nga motindog tanang amahan. Tanang amahan tindog. Dili lang kay amahan. Apel ang inahan. Atong ibalik ang tanan dungog ug himaya sa tanang amahan ug inahan ni kabuntagon pinagis ug paghatag og dakong pakpak sa atong buhi nga Dios. Dili lalim ang inahan ug amahan. Sayunan mo tanawa ha. Amahan ug inahan nag-manage og napo kabuk anak. Pero ikaw anak naglisod kag manage sa usa ka amahan. Naglisod kag manage oy. Pero ang inahan ug amahan gi-manage gyud. Kamong napo kabuok. Napadakog yun mo. Kaya kung gipangtuok, apos gagmay pa mo, patay na mo. O nasa mga, lingkod na, kaya ginikanan. Dili lalim, oy. Sabton po na tong amahan, nganong mapatiran putas gagmay pata. Ngano man, ang kalabad sa ulo nila sa pagpangitag kwarta. Dili na lalim. Nganto na lang nila ipahungaw mga igsoon sa inom. Ngano man, gusto nilang kalimtan ang kasakit sa pagpangitag kwarta. Nausay ang mga anak, magtanaw, kinigis papa, palahubo, gini. Wa ni mo makita ang kasakit nga giagian po na niya sa sud niya, sa iyang kinasuluran. Nga sa iyang pagpaningkamot, mga igsoon, nasipyat po siya, pinaagis pakulatan ni mo. Muna kinahanglan sabton pus mga anak, mga igsoon. Ano ko yung mga igsoon? Paboros ginikana, no? Patiging pabura. Dili lalim, magpadako sila. Labi na yun, kinsa may nay anak diri nga nilapas og 5, paliw ko isang kamot. Oh, sister Imang nilapas og 5. Kinsa pay lain? Oh, nilapas og 5, to apay lain. Sunya, pila mukmuk si ison si Sunya? Sus, 16, hallelujah. Dili na lalim mga igsoon. Dili na lalim. Napagay ko'y nadunggan mga igsoon nga ang iyang ipakaon sa iyang mga anak puro na lang yellow corn. Kay iyang anak 20 man kabuok. Nya ang gibuhat sa amahan kay maglibog naman sa kinsay nga to. Color coding na lang ang iyang sinina sa mga bata. Adili di ay. Ginumerohan, gipaimprintahan og 1 2 3 hangtod 20. Asa mas 1? Asas 2.
Nagtingkaon mga igsoon, gilukon. Nanagko grabe kayo. Dili lalim ang pagpadako na po to 20 kabuok. Nya kita mga anak, labi na nga nabilong ta sa pamilya nga dako kayo, nilikramo tas tong inahan, dili na mao. Tanawa sa ninyo, Ginoo, haleluya. Nga purti ninyo daghana, isa mo, tindog palihog tanang anak, tindog. Tindog tanang anak. Tanang anak, tindog. Ang mga anak na naas gawas, tindog. Pasalamatan ninyo ang Ginoo tungod sa inyong mamag papa kay naabot mo aning kalibutan na. Okay, lingkod. Hallelujah. Now, another thing that we need to understand sa di patamo padayon, we need to understand that our lives are being built a habitation of the Lord. Asam na makita, Pastor? Ephesians 2 verse 22. By and through the Holy Spirit, and we are measured every now and then to see if it has already reached the full stature and stature of Christ. Paliw kung as ablis yung Bible, mga ison, Revelation 11 verse 1. Revelation. I was given a long stake that looked like a measuring rope. I was told, do and measure the temple of God and the altar. Count the worshippers who are there. 11:1. Okay, tanawa sa 11:1 ha. A measuring rod was given to John to measure the temple. Dili na literal. Si John gitagaan og sukdanan. Measuring rod para unsa man? Para sukdon ang temple. Now as we all know, ikaw ug ako mao ang templo sa Dios. Si John gitagaag measuring rod para unsa man? Para i-measure ang temple. Sukdon ang templo. Okay, paliw kung ablis yung Bible. 1 Corinthians chapter 3 verse 17. First Corinthians chapter 3 verse 17. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. Natanawa, kinsa tumuguba siyang temple, gubo niya. 1 Corinthians chapter 3 verse 17. Palo kung basas binisaya. Kung adunay malaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kaya templo sa Dios balaan, kanang temploha mao kamo. Okay? So, tanawa, klaro kayo no? Okay, Isaiah 28 verse 17. Now, ako na lang basa ha. Okay. Judgment will I lay to the line and righteousness to the plummet. Okay. Kana lang nga verse ton ina ninyo. Harong madalian na lang nato. Di na lang ako ipabasa sa inyo ha. Now, today, karon all of us will be measured up. Kita tanan. Sukdon ron. Today, all of us will be measured up how we have obeyed the fifth commandment. Kita tanan ron. Sukdon ta. Kung gituman ba na itong ikalima kasugo? Kita tanan, dili lang kaya mga bata ron. Nga naman, kutob sa ginikanan nga naa karon kaniadto bata pud mo. Usbo na ko, kutob sa mga ginikanan nga naa karon kaniadto mga bata pud mo. So walay exempted ron sa sinukuray. Amen ba? Na imong tapad, nakasabot ka Brad, nakasabot ka sis. Those who are fathers and mothers now are one, sons and daughters. Ang question diri ron is, how did you measure up? Kini, mao ni sakit-sakit.
Kutob sa mga ginikanan ron nga ni demand og respeto sa ilang anak. Akong pangutana. Kumusta man ka sa imong ginikanan pod kani adto ni respeto ka wa? Kumusta man ka sa imong ginikanan kani adto kay ngano man usually sa mga ginikanan ron nga naglabad ang ilang ulo unsaon nila pagkuha ang respeto sa ilang mga anak naapod na sila problema sa ilang pagrespeto sa ilang ginikanan. Nya naglibog sila nganong dili sila respetuan sa ilang mga anak ngano niani na sila. Kuha ko yung mga igsoon. Nasabtan ninyong message na importante ni kaayo. Nga naman, sa di pa ko mo padayon, muhatag ko niyo example. Di ko mo gamit og lain example mga igsoon, diri rasbay. Sa mua mismo. Unsay unang bersikulo itong gibasa sa 12? Unsay gisulti sa 12? Mo ni gisulti sa 12 ay. If we honor your father and your mother, so that our days will be prolonged, so that our days will be prolonged in the land, our divine inheritance, infinite supply, life beyond, wisdom, knowledge that God gives us. Conversely speaking, if we do not honor them, our experience of divine bliss in this lifetime will be limited. Di ka gustong malas-malason sa kinabuhi, respetuhi ang imong ginikanan. Sa amo ang tulo, di ko mo gamit og laing ilustrasyon na among pamilya. Sa amo ang tulo, ang naka-dare gyud og sukol sa akong ginikanan, sa akong amahan og inahan, ang sunod nako. Akong inahan na diha hapit puspusi niya grinder. Giingnan ako akong manghod. Unsa man, patyo na to itong inahan. Nagdumot magka aron ka malipay. Suko kaysa sa kuha, kabit na may hapit na kaming duha ng sinumbagay. Tiksan ko niya, galisod kog manage ang kogalingon mga igsoon, grabe yung. Mo sa to usa sinungdan nga naupaw ko maayo. Nagalarot ang buhok mga igsoon, nga naman. While nagbuwag siya siyang asawa, diha sa sunahan, diha ra siya nag-abang. Gidkuyog niya ang iyang ikaduhang asawa, diha ra sa sunahan. Ako, isip kinamagwangan, magtanaw ko sa kong amahan, nga nag-dialysis na, nga na high blood pa, unsa may bation nimo? Akong inahan, di pud lalim yang gigotro, kay kini siya by nature, yaw-yawan, gini siya. Iyaham yun ang kinaiya. So, dire hapit ko, di ko malimot. Hapit na puspusi among inahan, ako siyang gibadlong, ako ni sagang. Pagsuod na ko sa kwarto mga igsoon, birahan ko may text ako manghod, perting daghanas text. Wa na siya respeto, pag text niya, tabasa ko. Wa na gid siya respeto sa akong amahan ng inan, gitawag na lang niya akong amahan og si Rosindo Ulaybar, gitawag na po niya ako inan og si Sinaida Ulaybar. Tanang dili maayong istorya, iya yung gi-text na then ako gusto na yung kumubahos. Malanggani mga igsoon, kinapay nabilin nga self-awareness sa akong kinasuluran. Napay nabilin nga gamay lang nga porsyento nga self-awareness. Wa jud ko mo reply. Wala jud gipugngan akong kugalingon. Punggong lang jud ko. Grabe na gyud akong emosyon mga igsoon, ang mga mananap sa yuta mga igsoon. Grabe na gyud kay nagkinananay na. Grabe na gyud kay mananap sa akong kinasuluran kinananay na. Ingko Ginoo ihangad ko nini mong tanan. Mga igsoon, ang akong igsoon. Hangtod ron, nag-anigat. Sa amo ang tulo, siya gyud pinakalisod. Nya kay kinis mami, tungod lagi kay inahan, ni magtan-aw pud mi sa duha sa akong manghod, nga mopadala ni sa kwarta, mapungot pud mi. Kay dili man mi inahan. Igsuon man mi. Iko susto anak pud. Gihatagan na po kwarta ang iyang paboritong anak. Talhan, kini pong manghuran maro po kayo. Ang mga apo mo pa istorya-istoryahon sa lula.
O, tanawa mi. Ni imong mga apo diri, mga tanawa gwapa kay no. Mi luoy kayo mi si Blissy, wa nang gatas. Sus, ko stilan ang inahan. Mo na mga igsoon. Kanang inahan o kanang amahan. Yes, tinuod mangulata na sila silang anak. Pero by the time na ilaing mo kulata na patay gyud ka. Kung naay mo kulata na patay gyud ka. Ngano man mugawas gyud ang ilang pagkaamahan o ang ilang pagkainahan. Ni mo igsoon. So Brian, wala ato diri ako gid siyang gikuanan may mayan ako giingnan ako salay kundi ka mo sakas espiritu mo ani jud ka. Mo ani jud ka. Anihon gyud nimo. Unya na sa kulay no obserbaran. Kining mga tao nga taas kay respeto sa ilang ginikanan. Bisan sa ilang ginikanan nga badlungon. Bisan sa ilang ginikanan nga badlungon ha. Uy, inig mo sun og negosyo mga igsoon mo lambo. Kita kag mga anak nga gihigugma ka bisan palahubog ka. Pag manood ng negosyo, manood ng trabaho. Kana bitaw mga anak bitaw nga hisgutan nimo sa ilang ginikanan, mutuo gid ilang luha. Duulunon kay nas grasya, isulti mo na diri. Mulambo ang dagan sa imong kinabuhi. Kung taas kay kag respeto sa imong ginikanan mo bitaw na moingon ko nga kung gusto ka nga layo-layo gyud kag maabtas kinabuhi. Higugmaa ang imong ginikanan. Pag-ingon ra ba mga igsoon sa Bible nga honor your father and your mother, wa ra ba mo ingon nga honor your father nga buutan? Wala oy. Wa man nagisuwat diha. Honor your mother and your father katong buutan, wala oy. Ano man? Ano man nag-specify sa Ginoo? Kay ipa-honor niya pati ang badlungon. Testing na sa parts mga anak. Kung makarespeto bata sa atong mga amahan nga makita na to si Piat. May tatok daghang mga anak nakatungaron pero imong kabalaka na mga igsoon gi-record ako ni. Pwede ninyo ipapaminaw, i-upload ako, pasa na ko sa inyo ha. Honor your mother and your father, wala na mo ingon diag katurang buutan, no, dili i-appeal pati badlungon. Nakuha ko yung igsoon, daghan kong naobserbaran. Nga katong love kay nila ilang ginikanan, love kay nila ilang mamagpapa, mayong dagas negosyo. Mayong dagan sa panginabuhi, mayong dagan sa panglawas, mayong dagan sa relasyon. Nga naman mga igsoon, kini manggod mga igsoon, importante kay ni ma-share na ko ninyo. No, wa pagita mo sa definition, no? Okay. Sige lang, pero at least ang hisgot na sa tima rong kabuntagon. Kung gusto ta nga ang Pilipinas malig-on. Kung gusto ta nga atong community malig-on, magsugod ta sa pamilya. Kung gusto ta malig-on ang pamilya mga igsoon, magsugod ta sa tag-sa karespeto sa ato mga ginikanan. Kung ato nang i-restore mga igsoon, diri ra ayo dalag tan-awan ng gawas. Diri lang sa atong kaugalingon. Kung wala na manggani ang imong amahan ug inahan, kay tuan na sila spikas kinabuhi. Kinsay imong gi-consider nga imong inahan nga nakita nimo kanang mga elder na to sa simbahan. Maunay na nahog na to ron nga mga inahan ug amahan. Ato na silang pasidunggan. Ihatag na to nila ang respeto nga wa na to mahatag sa atong ginikanan sa naa pa sila. Kutob sa mga tiguang nga naa diri atong respetuan. Ngano man, gusto kang duulon kas grasya nindot indagan sa imong kinabuhi. Di adiri si kuan kinsay nga ani Sister Imang, si Nang Kunsing, si Nang Mary, si Brad Billy, si Rico, Brad Dicos, Ma'am Tisi. Kutob sa mga maguwang nga naa na diri, papa ni Brad Albert, dili ni sulagma nga naa ni sa diri, respetuan ni sila tanan. Ayaw tanawag, buutan ba sila badlungon? Wa ta gitawag sa Ginoo, respetuan ang mga buutan. Gitawag ta nga respetuan ang ginikanan. Lo. Ang atong gibuhat dire mga isong gitangtang natong malas nato, ngano man. Libog ka ba ngano man ako manghod mga igsoon maluoy kay kustanan, maluoy gyud kay ko. Nana say anak 5 ka buok diri sa Toledo.
Dadugangan pag yung tulos Mindanao, 8 na kabuok. Hallelujah. Praise the Lord. Muna mga igsoon nga, unsingan anang once magkasabutan ng prinsipyo ha. O bitaw no, ako tanaw ko ba? Ako ni example ako sa kaamigo, ako gini i-mention. Kinis Glenn bitaw, brother Glenn. Pag mangumusta gani ko ani niya siyang mamag papa no. Tu ginayang luha. Mangumusta kay ko sa iyang mamag papa, tu ginayang luha. Mangumusta ko niya sa mga ginikanan ni Marichel na amang gininduha diri ron. Taas kay sa Crispito. Kung taas kay kag Crispito, maayong dagan sa imong trabaho, maayong dagan sa imong negosyo, maayong dagan sa imong kinabuhi. Kuha ko yung mga igsoon. Pero kanang mga tao way respeto sa ginikanan, na mga igsoon, sultian ta mo, badlungan na lang yung taladaan. Nga naman, pahinumdumi sila. Kag gusto kag maayong dagan sa imong kinabuhi, respeto yun. Usahay man gud, critical kay tas tong ginikanan. Nangita tag perpektong ginikanan ba? Nga nangita ang mga anak na nangita perpektong ginikanan, di na ba pod mga perpekto? Ano ko yung mga igsoon? Naglisod tag-manage sa usa ka amahan, sa usa ka inahan, nga usara gani nakabuok. Wa ka mga pangutana sa imong ginikanan, magiunsa man minimo pag-manage 12 ni kabuok. Tubagon ka sa imong mama mga igsoon kung buhi paday, muna-muna po na ko intawon. Sinan ka na, muna-muna ni sa ginawa. Okay, padayon ta ha. Okay. Now, natubag na, pero ako lang ibalik. To honor means 3 things. Tulo. To honor ha, 3 things. Ang pinakamabaw nga definition sa honor is respect. Sa di pa nato paladman ang respect, buditso ta si kaduha. Second meaning sa honor is it means to observe and adhere to what is right or standard conduct. Ikatulong definition na to sa honor mga igsoon is to fulfill an obligation or keep an agreement. To fulfill an obligation or keep an agreement. Okay, balik ta mga igsoon ha. Tanaw na itong definition, specific definition yun. Kinsay naka-online diha, tanawan ninyo ang synonym sa word honor. Or definition sa word honor. Atong specific yung bay ha. Kato, definition man to na ko, respect. Okay. Now, ang synonym sa word honor, ang synonym sa word honor is attention. Tagaan na itong attention. Take note ha. Tagaan na itong attention ang atong ginikanan. Ikaduha, ato silang i-recognize. Pero kung tanaw na to mga igsoon, ang opposite sa word honor, tanaw na to ha, ang opposite sa word honor, ang mabaw nga opposite sa word honor is dishonor. Pero ang lawom nga opposite sa honor is, or sa English ani is antonyms. Mauni siya mga igsoon. Antonym sa word honor ha, opposite. Definition sa word honor, blame, criticism. Nanisod na. Mauna siya'y opposite sa honor, blame and criticism. Unsa man ang criticism, pastor? Imong kriticize ang imong ginikanan sa iyang sayo. Gisaway nimo ang imong ginikanan sa iyang sayo. Nga nakasakit diri mga igsoon, kay ang imong gisaway puro ra ba tinuod? Isip anak. Kutob ra gitas pag-ampo mga igsoon. Di yung ka pwede ma-irritate. Ma-irritate pag ganing ka na, di na mo problema. Kaya ka nang bisyos imong umahan, iyan ang atrasos Ginoo.
ang atong responsibilidad sa atong ginikanan, maong pagrespeto, sakit mamalandungon. Nga naman, unsay opposite sa word, unsay opposite definition sa word honor? Blame. Ako manghod, nahinumdum ko, mahimo mo yun isang illustration, no? Pasayloa lang yun ko, kay mas maayo yun yung natay klarong illustration. There was a time, nag-istorya min do ha. Kung ano, yun sam na namin mong kinabuhi, ako sa giingnan. Sa wag ka kapangutana, nga no naunsa tanduha. Bawo mo kung si tubag, iya kong ipangutana. Ano, wag ka kapangutana na unsa tang duha. Pangutana ako na mo ko galingon. Oh, gibali pa ko niya. Kung nagtarong pa atong ginikanan, nakahuman unta akong eskwela. Ha, naunsa naman ni noon. Nikatawa ko. Lingko, hala oy. Kung nagtarong pa kuno ang akong ginikanan, nakahuman pa kuno sa eskwela. Kinsa man po'y ginikanan, nga muhatag di mo partida, nga paeskwelahon kag maayo, nga ini paeskwelahon kag sipo, magsigim kag kanta-kanta, pangita ka mature. Kaya iyang bag mga iso, napunog -1. -1 o gunting na nasa suits bag. Nga naman, kay mahutdan ang kwarta, may man mangurte. Oh, di mahutdan siya kuan. May man manupi. Di sa mahutdan kwarta kay labi na padong na ROTC, daghan kay sa kwarta. Kay maglinya man ang classmate, iya kong giingnan, sipiat nitong ginikanan big. Wa tagi pa eskwela tarong. Naman taon, wa gini sa kasabot ang taon nga ang among baon atong una. Kuto bras Miyerkules. Mag-budget kami mga igsoon. Budgeto na kung may akong allowance nga makabot og Biyernes. Bisag unsaon na maglubag og puga. Di gyud kaabot og Huwebes. Pinakalayo mga abdan, Huwebes buntag, Huwebes udto. Unsa buhaton ako mga igsoon sa among allowance para moabot og Biyernes? Tulo man may kabuk ng college ato. Tunga sa litsi ba sa kanang bitaw kondensada bitaw nga lata? Nya tunga ana, amo na tunga sa litsi. Tunga ana. Butang sa kaldero. Ang kaldero butang tubig tunga sa kaldero. Lugaon. Pag humaglugaw, buakag noodles. Buakag noodles mga igsoon. Nya buaka na mo usa ka itlog. Piskaan na mong sili, 5 ka buok. Magsabot min tulo. Nga unya rami mga on, yan kalas 9. Para diretso to. Sainan mo na mga igsoon? Niya mo sakay may jeep. Why pliti-pliti? Every time ko mo sakay, magsikog hinulsol sa Ginoo. Nga naman, atong ko likod, sa driver mo likod. Noy, pliti, noy. Pliti. Sukli. Ay, sukli. Di naman ka mabantayan na nas driver. Mga igsoon nga. Unsay nga na nang, wak ka kapliti, kaya ka may tigtunol niya. Muna maghilak yung ko tunay ko agoy, Ginoo. Tabangin daw ko Ginoo, ay konduktor Lord, di ko pwedeng sakay. Pag makasakay ko jeep, ganay konduktor mga igsoon, kaya umang konduktor, di man mo lingkod. Di man mo kapyot. Maglingkod naman. Para sabay, para kinasayop kong sakay. Pero in spite of that, wa ginako gimahay akong ginikanan, nga wa ko makahumag eskwela. Ang ako ra yung hinanakit sa akong kaliwat mga igsoon. Sa akong kaliwat kani adto. Ora gid eh. Pag magduwa mig basketball iya siyawa. Tana mang sakita naman sa akong dughan na, di gyud ko kasabot. Magduwa kag cheese, ihas panuway. Duwa kag basketball, ihas yawa. Kapila mi mo duwag basketball diha, inikuli na mo, kulata mo madawat kay iyaha na sa yawa, ang ihas Ginoo, panlampaso mo. Mao ni ihas Ginoo diri ko. Yun sa may mo ma-expect batanon. Na mo gilok man ginang tilog basketball. Mga igsuna. Pura karon. Sa mga ginikanan, pag makakita ko nga ilang anak, hilig kay basketball, moingon jud ko, tagbawag yung Brad, paduwa ag maayo. Kay lisod kay magduwa-duwa na, unya na ang matiguang. Ano ko niyo maisod? Dili na po hindi magduwa-duwa ka basketball labi nang nagpa. Napo ka mo kay mong anak.
Nahurot muli mo kauras basketballan. Muna ang giingon mga igsoon, nangawahi. So, wala ko gi-blame akong ginikanan, pero Brian, gi-blame niya. Igo ra ko nakapasar mga igsoon, usay mo si 73. Sa kinabuhi niya, when we talk about respeto, akong giingnan, akong manghod. Ayaw kag atras. Nagsabutan duha nga di na ta mamali kong Toledo. Kay grabe mo gyud mo dumuta mga igsoon sa mong ginikanan. Nag-abot man mis mga anak sa pastor pud sa Cebu, na mga tato bitaw, na mga tato diri. Di ari apo. Ang kanang apo anak sa pastor, aspo. Anak sa pastor organization. Mga anak na sa pastorhan niya diri sa likod dagko ay tato bitaw nga rabbit ang ana o injection. Kay injection pa man toy uso at una. Mga among kaasosasyon sa Cebu, mga anak o pastor ng mga adik, mga palahubog, nga daghan kay mga hinanakit sa amo ang mga ginikanan. Nagsabot mi Brian nga di na gyud mi mulig Toledo. Ni kamot gyud mi may eskwela kay di na gyud mi mulig Toledo karon. Namuhat bitaw ng Ginoo sa among kinabuhi. Di pilay sugilanon ang among mga kasing-kasing gibalitan sa Holy Spirit. Nga pag-abot na mo diri balik, naglibog siya nga ako siyang giingnan. Gipadalatas Ginoo balik diri. Kaya natay mga leksyon kinabuhi nga wala mapasari. Ay nalang tanawan ang leksyon ni mamig ni dade kay ilaha po ng examination sa Ginoo kung unsaon pagda ang ilang mga anak. Kita as anak, pasaro na to ang atong examinations kinabuhi kung unsaon na to pagda ang atong ginikanan, unsaon na to pagrespeto ang atong ginikanan. Wa tay labot sa ilahang examination o makapasar ba silang mahagbong, kita mismo sa atong kaugalingon mga igsoon iyahay tag examination. Ging na nagos Brian na usari rason anilay nganong naatas Toledo kinahanglan ta makapasar sa atong leksyon. Ngayon na lang nagtanawa kay si mamig si daddy pod gibalik po ta diri kay gitagaan sila opportunities Ginoo para po sila makapasar. Kay kundi sila kapasar sa tagaan na po sila mga apo. Unsaon nila pagda ang mga apo ug makapasar ba sila? Dili na nato problema. Nakuha ko niyo mga igsoon. No, the word honor, kini ha, honor means respect. Ang opposite na niya is criticism or blame. Kung i-blame nimo ang ginikanan, may brad, gano'n man nagkalisod-lisod magkas kinabuhi nimo, brad? Ay, natural nga magkalisod-lisod ko, kaya nga kumamag, papapoblema po. Blame na. Wa nimo sila girespeto. Dili na mo'y hino. Now, the moment we understand this one, mga igsoon, mapalaw man nato ang atong respeto sa atong ginikanan. Huno nga pag-blame. Kung ang imong ginikanan, wala na. Ngayon, pasaylos Ginoo. Mahan. Nakibaw man yung kundugay na kung imong gipasaylos, Cross, Calvario, imong yung tanan ako sa imong yung pasaylo, pero ako lang karon i-acknowledge ang akong mga sipyat nga gibuhat sa akong mga ginikanan pod kaniadto. Pinaagis pag-criticize nila, pinaagis pag-blame nila sa ilang ginalhan sa amoa, pasaylo ako amahan. By doing so, mga igsoon, sultian ta mo, grasya, mo overflow sa itong tagsa-tagsak mga kinabuhi. Nga naman, giunsa na to pag tratar ang atong mga ginikanan sa kaniadto, mo punay aniho na to sa atong mga umaabot ng mga anak. Mo na mga igsoon, karon nga na-define na to, ang word honor, ayaw kalimot, ang first definition sa word honor is respect. Unsay opposite definition sa word honor? Blame and criticism. When you blame, hinaw ka sa responsibilidad nimo. Okay? Ikaduha. Duha ra ni kabuk mga igsoon, ay mo kabalaka padung na ta mahuman. To honor means to give due respect. And to give due respect means to have a deep
sense of gratitude. Lawom nga pasalamat sa imong ginikanan. Lawom kay ba? Kana bitawng lawom nga pagpasalamat sa imong ginikanan nga salamat kaayo ma. Salamat kaayo pa. Kung wala na sila diha, isulti lang sa imong kaugalingon. Salamat kay ma, salamat kay pa nga tungod sa akong naagian. Tinuod, lisod ka sabton pa pero nahimo kong lig-on nga anak. Anak. Nahimo kong lig-on nga anak nga makamaong mo atubang sa kalisod sa kinabuhi. Ano ba? Lawom nga pagpasalamat. Okay? The truth is that we can't. Di na to mabuhat mga igsoon na pagrespeto sa atong ginikanan kung wala ang grasyas Ginoo. Labi na sa mga ginikanan nga naay mga diferensya o labi na sa mga amahan natong inahan nga tan-aw nimo nga dili gyud maayo sa imong mata o dili gyud maayo sa imong kinasuluran. The truth is that we can't. Only those who have had happy childhood, katurang mga bata nga nagagikan slipay kay pamilya, no? Tinuod. But those who grow up with childhood trauma and pains, nagkinahanglan gyud grasyas Ginoo. Nagkinahanglan grasya. Mo na mga igsoon, para sa imong kalambuan, para lang sa imong success sa kinabuhi, breakthroughs kinabuhi, pasaylua ang imong ginikanan o ang imong labi na imong amahan o inahan nga nakapasakit sa imuha. Saylua. Ngano man, diha magsugod ang atong respeto diha nila sa atong pagpasaylo sa ilaha. Saylua. Okay? Sabton sa nato. Now, diri, under sa respect, mga igsoon, we have to give due reward to their feelings, rights, or ways of thinking. Sa ako nang gikaingon, sabton po nato ang ilang gi-go through. Ibutang po nato ang atong tiil sa ilang sapatos. Tanaw nato, giunsa po nila, analyson po nato maayo, sinsingon nato in the spirit, kung unsa po ilang gidak-an. Sabto ni mo maingano, inani mo ginis mama. Inigpangutana ni mo sa iya, kung objective kag approach, kumbaga imo i-gather po ng tanang data, ay mo makasabot ka, makaingon ka, ay ingon ani dahil is mama, tungod po dahil siyang mama o siyang papa kani adto, tungod siyang kalisod nga gi-go through. Labi na tong mga ginikanan, mga igsoon nga survives gubat. Bantay yung ka atong mga klasihas ginikanan ba, kay portig itong mga isuga. Ang ilang training sa ilang mga anak, no? Kibaw mo, mura na po nung nailaing World War III. Tinuod, oy. Unsao man nimo pag-train imong anak, kung nakahibaw ka na yung maabot gubat, kulatahon dyan na nimo para mahimong isog. Giyon sa man pag-train ang army mga ison, para mahimo na may laking army. Ay imuha yun ang bukbukon ka sa imong CEO. Commanding officer nimo kulatahon kag may trainingon kag may mumita na nga. Nay mga Amerikano nga nihatag og komentaryo. Ningon sila ang Pilipinas, when we talk about gubat kuno, pildihon kuno tas China, missiles, eroplano, Navy, tanan pildihon ta kung maghisgot lang equipments. Pero ningon tong mga expert ng mga Amerikano, mga igsoon, oras po na mga insika na manungtong na des Pilipinas. Wa na bagyo kuno na sila kasaway gubat sukad 1979. Sila og manood ng Pilipinas. Kauno na sila sa itong mga battle tested ng mga Marines o Army. Ngano man, ang ato mga sundao inigumag training sa usa ka buwan, salang dahil gubat. Ang insik mga igsoon, gisalang sila sa gubat-gubat. Kasabot mo sa nang gubat-gubat, pusil-pusil ba? Pang mapatay ka ha, oh. Ingon na yung mga Amerikano, wala na kasuway gubat ng mga insika na kumusuway lang nagpenetrate Mindanao, Muslim raging PE, mo kilaw, ala. Ha? Kaya mga Muslim nga nag-edad o 16, 17, 18, alam na kay pinusilay. Kana mga taga Mindanao nga mga taga Mindanao nga mga tao, mga igsoon, lahi na sila pangutok sa mga taga Cebu. Lahi na sila gutok sa taga Cebu. Ay na sila kanduga. Naka-observar ko na mga igsoon, kay biyahidor ko, nag-mission ko sud 24 ka tuig. Kini mga taga Mindanao, mga buutan na sila. Pero makigubat po ka anak nila, di po ka napapahuwayon. Kay naay duha kapag umangkon sa akong asawa sa Cebu adtong una, nga gikan og Sambuanga, nga kini mga taga Sambuanga mga igsoon, mga warshak pod ni sila. Anan pod ba og kanang kagubot ba? Nya ang usa ni undang nga intelligence Marines. Ang usa pod
naka-go through training sa army, nagipaundang sa inahan, di nangabot og Cebu. Pag pangabot og Cebu, ang iyang maguwang nakauyab, unya na may karibal. Hus, nakadungog man ko nga ilang operasyonan, ka ilang patyon. Nga manakay sila barko ini kagabi eh. In ko lisod na jud uto kanin taga Mindanao, di jud nini mo ka kumidyahan kay kung mga bikil ni mo kilaw gyud ni tao. Mo na moingon ko mga igsoon nga kining training kung atong tan-aw sa espiritu. Tan-aw na to sa espiritu no. Natay lain-laing klase-klaseng mga ginikanan. Kami Mr. Minse, Bradosel, nabilong mi sa mga ginikanan nga salin sa training sa gikans gubat sa hapon. Muna kami mga igsoon. Kasuway mo anang bunalan kag may sa imong ginikanan. Unya, grabe yung bunal bitaw nga inig humagbunal sa imong amahan o inahan. Wa nay luha mo gawas imong mata. Unya imong akong ingnon to ako manghod ato na. Gawas na ngita tag sumbagay. Lamig yung kay pangitag sumbagay mga igsoon, wa na yung kay kahlukan. Wa na yung kay kahlukan ba? Nakuha ko yung mga igsoon. What is taking place right now sa eskwelahan? Unsay nahitabo ron sa gawas? Kung makakita kag bata nga bully, sabta yun. Nganong bully na siya sa gawas? Tungod sa environment suit sa pamilya. Yang amahan, salin siguro na sa gubat sa Vietnam. Muna mo ingon ko mga ison, ang mga batanon ron, burag sibuyas. Gamay lang problema, hilak na yun. Pero kami, kaniadto, oy, dili mi manghilak, oy. Labi na, mahibaw mi nga amo ang sa. Ang mangandam na lang, inom na yan. Pangandam na lang niya. Kaya sa amuan to una mga ison, ako amahan disiplinaryan. Pero sa diyang namuhat ang Ginoo sa among kinabuhi, nakita na ko nga whether na sila sipyat or wala, ang importante, ang imong respeto nila magpabilin. Muna ako nasabtan ron mga igsoon, sa tanang mga bata ron, nga nagdumot silang ginikanan, pasayloan na lang yung ginikanan, nga naman, wa kay katungod sa pagdumot, ang imong katungod sa pagrespeto. Nakuha ko yung mga igsoon. Kay sa dihang respetuan na to sila, bisan badlungon sila, we will experience abundant life. We will experience abundant life. Isipon na to nga ang atong gi-go through sa kinabuhi, training na siya. Training! Nagasabot mo mga igsoon? Di man ka mahimong army, kundi ka mo go through training. Mo go through 6 months of training para mabura ang imuhang unsa man civilian mentality. Sa ato pong pagkaanak sa Ginoo, mo go through tag training, disiplina sud sa pamilya, nga usahay di gani na to ganahan. At una mga igsoon, kini mga bata sa kaniadto, kini mga nangatawag 1960s ug 70s. Naigo pag yun sa splinter mga igsoon, pamaagis disiplina sa ginikanan. At una mo ingon ko, pag mahibaw na gani min Brian nga nakasami nya sa among pamilya adtong una mga igsoon, kanang Birnes amo adtong una, mao nay adlaw sa sentensya pareha sa Saudi. Ang tingbitay sa Saudi, Birnes. Amo apod mga igsoon sa balay. Magsinubayay na sa gikan sa Lunes at Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Pag abot sa Huwebes, mangandam na mi anak kay sentensyahan kami kada Birnes. Sa among buhatong Brian, lahi, tagui dito mga bilya, mga bakos, nga baga ka istanan. Tagui! Ibili na mga gagmay, kini mga inani na lang nga bakos ba? Kaya katong mga bakos, kadagkong kayo, pataguan ako. Amo ipabilin katong lang gagmay. Nya, anak mi Brian, sa po itong buhaton na namin. Dubliha imong short sa ilawom. Nya, pagkarsunis. Dubli imong short. Kanang short ka na ko, dubliho na mo, tagduha ka mo. Karsunis. Ingon na mi Brian, nya, sakit, inibunal daddy, ni mo nako. Sakit ay agay ha. Kay mga sandaan mampod. Kining, what sinanggo po ba? Inibunal sa mga amahan. Agay, di, maluhoy ka di. Ayok ni patya. Bunal,
sa kamahan. Pag human, meeting ni Brian, sakit yapon bing, iko. Butangan na to karton. Sunod pero, butangan mo karton, rin mga igsoon. Lahutay ito pila kabuhan mga igsoon, nga ini, bunal. Bunal sa kamahan, sakitin, agay. Hagla ka mga igsoon, wa man madubli ang shorts. Pagbunal sa kong amahan, ni anak man ang karton, Look! Hubuan na! Hubuan! Paghubo, mga igsoon. Ano naghamit ka ninyo? Kisulog shorts. So pag-abot sa katapusan mga igsoon, tuwa dito ang karton, giklip sa brief. Paghubo mo, pag-brief mo yan. Mo ni malingaw kong istorya ni nung kay unsingan anang in short ang akong amahan tungod sa iyang intensyon mga igsoon nga magdako mi nga mahadlokon sa Ginoo. Nindot kayo ilang intensyon. So kamong mga umaabot nga ginikanan, dili man kumuingon nga dili nyo bunalan yung anak, pero please lang, ang effective karong panahon na negotiation, istoryaha gyud klaro. Ayaw kulataha. Nga naman, ang mga bata ron, bright na kayo. Basi no niya, masubra ka kulata, tuktok ko na kas DSWD. Okay, padayon ta. We have to regard our feelings, rights, or ways of thinking. Kaduha, it means to observe and adhere to what is right or standard. Ikatulo, mga igsoon, sa di pa ko mo proceed sa ikatulo, na di ko nalimtan, gamay na lang yung kayo, na ko nalimtan. Unsay dinalahan sa imong ginikanan, ayaw i-apply sa imong mga anak. Nga naman, kay kung unsay dinalahan nimo sa imong ginikanan, unsay dinalahan sa imong ginikanan sa imuha, unya, ang dili nila maayo nga dinalahan sa imong ginikanan sa imo niya, i-apply po nimo sa imong anak, anihon na nimo. Anak ko, kung yung mga igsoon, ayaw paggamita ang punto mga igsoon sa balaod. Nga ngipon sa ngipon, kay mo ani ka ana. Giunsa nimo pagtratar, pagtuman ang imong ginikanan kaniadto, anihon na nimo ron. So munang ayaw likramo, pangay pasaylo pod kung nasipyat ka sa imong pagtuman o pagrespeto sa imong ginikanan kaniadto. Katapusan, ganahan kay ginikanan ani. Third, to fulfill our obligation or keep an agreement. Last na lang ni, ha? To honor our father and mother means, kanang word honor mga igsoon, diha gikuha ang word honorarium. Palikon ako, kanang word honor, diha gikuha ang word honorarium. Kamong mga anak, nga moabot sa punto, nga naa na mo'y income, katapusan na niya, ay mong kabalaka, di na ko magdugay, kaya na para batay communion ron. Kamong mga anak, nga nanay income, tanawag yun ang inyong ginikanan, ayaw pasagdi. Muna niingon kong stasyon niya, priority na itong mga byuda. Ato ng tabangan. Mga byuda o mga single mom, ato ng tabangan. So, kinsa po ito naa dire, nga nakakita mo mga igsoon, sa itong mga igsoon, nga mga byuda na, nga tigulang, o na yung mga single mom nga naglisod, kinis ng kunsing, nga si Lotpod, single mom, tabangan nato sila. Kinsa to'y naigibog aton sa inyong kasing-kasing, ato ng tabangan. Mga anak pod, imong ginikanan nimo, tanawa, kung sa ilang panginahanglan. Maunay pasabot mga igsoon, when we talk about honor your father and your mother in the Lord. Manindog ta alas pagtapos. Man, salamat kay sa imong grasya, sa imong kaayo. Salamat kay sa imong mensahe, nga imong ipaabot ka namo nining kabuntagon. Salamat sa imong paglig-on ka namo. Salamat sa imong pagsangkap ka namo. Among gibalik ka nimo, tanadug pagpasalamat. Kis kamana ngalan sa imong anak. Amen. Amen. Bless God.